Mga gabay na tanong para sa Araling Panlipunan 4, Quarter 4, Aralin 1 at Aralin 2. Ano ang itinuturing na pangunahing sagisag ng ating bansa? Ang watawat ng Pilipinas ang pangunahing sagisag ng bansa. Kailan at saan unang iwinagayway ang watawat ng Pilipinas? Ito ay unang iwinagayway noong Hunyo 12, 1898 sa Kawit, Cavite. Sino-sino ang mga mahahalagang tao na nagdisenyo at tumahi sa ating watawat? Dinisenyo ito ni Emilio Aguinaldo at tinahi nina Marcela Agoncillo, Lorenza Agoncillo at Delfina Herbosa di Natividad. Ano ang ibig sabihin ng kulay na bughaw o asul sa ating watawat? Ito ay sagisag ng kapayapaan. Sa anong pagkakataon inilalagay ang kulay pula sa itaas na bahagi ng watawat? Ilalagay ang pula sa itaas kung ang bansa ay may digmaan dahil ito ay sagisag ng kagitingan. Ano ang kinakatawan ng 8 sinag ng araw sa watawat? Kumakatawan ito sa 8 lalawigang unang lumaban sa mga Espanyol: Maynila, Cavite, Laguna, Batangas, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija at Tarlac. Ano ang sinisimbolo ng 3 bituin sa ating watawat? Ang mga ito ay kumakatawan sa 3 malalaking pangkat ng pulo sa bansa: ang Luzon, Visayas at Mindanao. Sino ang lumikha ng musika ng ating pambansang awit na Lupang Hinirang? Ang musika ay likha ni Julian Felipe noong 1898. Paano dapat ipakita ang tamang paggalang habang inaawit ang pambansang awit? Dapat tumayo ng tuwid, ilagay ang kanang kamay sa kaliwang dibdib at awitin ito ng may sigla. Ano ang kahulugan ng salitang mamamayan? Ang mamamayan ay mga taong kabilang sa isang komunidad o bansa na kumikilala sa mga batas nito. Ano ang tawag sa pagiging kasapi sa isang bansa? Ang tawag dito ay pagkamamamayan. Ano ang pagkakaiba ng prinsipyo ng ius sanguinis at ius soli? Ang ius sanguinis ay pagkamamamayan batay sa dugo o magulang, samantalang ang ius soli ay batay sa lugar kung saan ipinanganak. Aling prinsipyo ng pagkamamamayan ang sinusunod sa Pilipinas? Ang sinusunod sa Pilipinas ay ang prinsipyo ng ius sanguinis. Ano ang tawag sa proseso kung saan ang isang dayuhan ay nagiging mamamayang Pilipino? Ang prosesong ito ay tinatawag na naturalisasyon. Ano ang dahilan kung bakit maaaring mawala ang pagkamamamayan ng isang tao? Maaari itong mawala kung ang tao ay pipiling maging mamamayan ng ibang bansa, manunumpa ng katapatan sa ibang bansa, o itakwil ang kanyang pagiging Pilipino.
Mga gabay na tanong para sa Araling Panlipunan 4, Quarter 4, Aralin 1 at Aralin 2.